Magandang gabi po sa ating mga loyal viewers, followers, subscribers, ano pa ba? Yan. Magandang gabi po sa inyo. Welcome to our 16th episode of Your Next Breakthrough. Hinahanap nyo ang ating host. Naka-paternity leave po siya ngayon. Congratulate po natin siya. Once again, naririto po ang inyong Pastor Russell para sa another episode ng Your Next Breakthrough. At syempre, ngayon pong gabi ay hindi po ako nag-iisa. Yan. Meron po tayong special na guest. At dahil special ang guest, meron din po tayong special na co-host. Yan. Most probably, ilo-launch natin ang kanyang hosting career tonight. Yeah. At atin pong akin po ipapakilala sa inyo ang ating co-host for tonight. Walang iba kung hindi ang ating kapatid na Jamie. Hello, hello! Good evening everyone! Hi po sa mga followers, viewers. Ayan, maraming salamat po ngayong gabi na to. Medyo ninenervyos ako. Kuya David, congratulations. Ba't bumalik ka na? Ayan, good evening po, Pastor. Kinakabahan ka? Slight, very slight. Okay. Pag mga matatalino yung kaharap ko, medyo dumadagungdong yung puso ko. Yeah. Alam mo ang ating topic for tonight ay eto, medyo mahaba eh. Mahaba. Breakthrough, disciple, living the call day by day. Yan. Yan ang ating. Ganda. So, dahil we are nagka-countdown na tayo para sa 20th anniversary ng Dubai Christian Family. Yes. So, dahil dyan, special ang ating guest. Yun na nga po, Pastor. Very special. In-import natin. Alam mo yung pinamasahehan. Kaya nga. Bilisahan natin yan from Pinas. Yeah. From ulanan to init. Correct. Walang iba, pinapakilala po namin sa inyo ang ating general evangelist. Yan, ng Yemilif sa buong kalaganapan. At, yan. Siyempre, more than that, siya po ay breakthrough disciple. Yes. Yan. At para tayo ay bigyan ng mga kwentuhan at para tayo ay bigyan ng mga aral, mga insight patungkol sa mga bagay na yan. Mga life-changing. Yes. Baka magkaroon din tayo ng breakthrough. Magkaroon ng mga kakaibang calling. Ayan. Pakilala po namin sa inyo, mga viewers, walang iba kung hindi ang ating Reverend Oscar Cuevas. Yay! Yan. Magandang gabi po. Magandang gabi naman, Maring Russell, Welcome Jamie. back to Dubai. Yes. Oo nga, parang divisoria tong Dubai sa akin. Sana all. Sana all. Pabalik-balik. Sana all, balik-balik lang. Ayan. Baka naman may gusto muna kayong sabihin bago namin kayo umpisahan ng... Oo nga, magandang gabi sa ating mga follower mo ba yun? Mga viewers, subscribers, followers. Kasi alam nyo, ito yung i-upload din namin sa YouTube. Pero ngayon, naka-live tayo sa Facebook. Shoutout ako sa inyong lahat at ako'y masaya. At naandito ngayon kasama si Pastor Russell at saka si Sister Jamie. I hope and I pray na yung presence ko dito ay maging pagpapala una sa akin. Ikalawa sa inyo rin naman. Yan. Okay. So, tuloy-tuloy na po tayo. Pastor, alam niyo naman kung bakit namin Alam niyo na po ba? Na-inform po ba kayo? Basta sabi, umupo lang daw ako dito. At, Pastor, ilang taon na po kayong pastor? Ilang taon na po kayo sa ministry as pastor? Bali, kung di ako nagkakamali, kasi senior citizen na ako eh. Kaya nga, senior citizen na kayo. 2000 ako na-ordain. Oo, siguro, almost 25. Bali, di ba? Nagse-celebrate pa ako ng aking, ngayon ko lang nalaman yan. 2000, ano po? 2000. Kaya madaling magbilang. Di ba? Okay. So, silver anniversary na pala ng aking ministry. Panalo, di ba? Pero actually, una akong nagkaroon ng destino somewhere, parang 1990.
Oo, naging ano ko noon PPP. Oo, nag-start pala kayong PPP. PPP, doon sa kabundukan ng Alfonso. At hindi ko alam kung ako ang unang PPP. Oo. Sabi nila poging pastor. Ngayon naman, hindi naman nagbago PPP pa rin Yung PPP, 2000 yun? 99. Or 1990. Pagkatapos naging mga 1999, 1998, PPP uli ako. Tapos, hanggang ngayon PPP pa rin. Iba Hanggang na lang ngayon na poging-pogi pa din daw. hindi, pina pastor na yun. Iba na yun. Okay. yung pagiging pastor ay, pangarap nyo ba? Hindi ko pinangarap. Actually, nitong lately, kasi nagkakaedad na ako As I meditate, tinitingnan ko, sabi ko, itong ginagawa ko ngayon ay ginagawa ko na noong kabataan ako. Actually, masabi ko, mas agresibo at saka mas mainit ako noong kabataan. Pag nakatabi ko, sinishare ko na ng gospel. Ako naman ay, sabi ko nung nag-lecture ako, kamakailan lamang doon sa IBC, lecturer ako, sabi ko, ang mahalaga sa mga disipulo ay meron silang calling. Na-receive nyo yung calling? Merong pinadala si Lord ng isang tao na nung ako'y kabataan, ay sinabi niya na sa akin, medyo mahabang ikwento, pero sinabi... Yung pinakamaigli na lang. Sige. sinabi niya sa akin na, parang sinabi niya sa akin na, alam niya yung nangyayari sa akin na wala namang nakakaalam. I was struggling din na sinabi niya, pag nalampasan mo yan, sabi niya, gagamitin ka ni Lord na makapaglapit ng maraming tao sa Kanya. Okay. By the way, para po sa kaalaman ng lahat, ang atin pong evangelista ay engineer by profession. Yan. Engineer pala ako. At siya ay naging bahagi ng mga ilang mga proyekto dito sa properties. Dito sa Dubai, 'di ba? Dubai Mall. The Dubai Mall, yan. So parang baka siyang gumawa ng isang hindi naman. Pero civil engineer by profession. So, bakit from civil engineer to pastor? Ba't ganon? Anong Actually, masaya na ako What's doon. the turning point? Yung tinatawag natin na parang tent maker ka. Kasi nakikita ko na kung saan man ako madestino, halimbawa destino ako batang-bata pa rin ako noon sa Saudi Arabia. long hair pa. Saudi Arabia. Talaga kayo OFW? Sa Saudi Arabia. That was in 1985. Nakapag-start. 1985. Grabe. 1985. Hindi pa natin alam kung may buhay ka na ba noon? Hindi pa po. Baka hindi ka pa pinaplano noon. Kinukwento nga kay Mark, kasi kanina, biyahe kami, nakapag Bible study na ako doon. At kung may project, kung saan man ako madestino, nakapagbubukas tayo ng Bible study o ministry. Sa Makati ay twice. Kasi naniniwala ako, sabi nga there must always be a breakthrough sapagkat kung saan ka man naroon, para mapatunayan mo na doon ka talaga gusto ni Lord, sabi nga may manyanyari. Di ba? Merong misyon na mabubuksan. Yun ang aking pananaw sa buhay. Diba? Kung saan ka man daw dalhin. Kasi meron ka bang gustong tanong kaya Yes or no lang. Yes or no. Gusto kong itanong, Pastor. So, Pastor, yung mga, kung sa ngayon po, sa estado nyo ngayon ng buhay nyo, kung ibabalik po natin yung mga unang taon ng inyong pagtawag, ano po yung payo na ibibigay nyo sa sarili nyo, sa younger self nyo?
Wow, ang tindi nun. Parang Opo, kasi pang Miss syempre, Universe yun. Hindi ba pwede ko? Hindi niyo po ba alam? Candidate ako. Kaya po siya talaga ay Ganun. kinuha namin na Opo. kasi pang Miss Mister. Kasi ano po, di ba? Ang layo na ng naging journey nyo. So, looking back, kung po sa mga mas bata nyong version ng sarili nyo, ano po yung gusto nyong ipayo sa sarili nyo? Kasi nung sinabi sa akin yun nung, kung meron bang question ngayon sa aking ministry, kasi nung sinabi sa akin yun noong isang tao na gifted, spiritually gifted. Ano po, pastor din po siya? Pastor siya at alam niya nangyayari. Kakamayang ka lang niya, alam niya nangyayari. So, I was struggling din. Nag-struggle ako noon. Walang nakakaalam na nag-struggle ako. Tapos sinabi niya sa akin, alam ko, nag-struggle ka. Pag nalampasan mo yan, sabi niya, gagamitin ka ni Lord, sabi niya. Hindi ko rin alam. Hindi ko nalampas. Na yun? Share nyo naman sa amin, Pastor. Here Kaya tawag dito, actually, yun talaga yung aking kanina pa na. Ano ba actually, struggle kung na yun? nag-aaral na ako noon sa UTS 1990. Bumalik akong nag-aaral sa UTS 2000. So 10 years. 10 years na ano. So, kung babalikan ko yung siguro I should have prayed more para naipagpatuloy ko yung 1990. Mas maaga-aga. Kumisan nawalan ako ng 10 years. Kumisan na i-share ko nga kahit doon sa pagtuturo ko, mas maraming sigurong ano. But, yun siguro, yun ang sana, yun ang ang iniisip ko, ano kaya mangyayari? And then, meron akong nalalaman yung tatawag dyan na butterfly effect. Na kung may mababago ka, maraming mababago rin naman. O, di ba? So, ayun lang, doon lang ko curious ko, no, if I could, siguro kung meron man ako itatanong pagdating ng panahon, siguro kung hindi na-delay ng 10 years, di ba? O baka naman, hindi naman ako nakarating ng Dubai. O, di ba? O, wala tayo ngayon dito. Di ba? Wala, di ba? Hindi ka ngayon mabibigyan ng breakthrough pag meron po kasi since discipleship yung ating breakthrough disciple. Ito, aminin natin, hindi naman lahat ng Kristiyano ay disipulo, disciplers, diba? Tama ba ako doon? Hindi lahat ng Kristiyano ay disciple. Depende do sa diba? term na Christian. Siyempre. Kasi marami na alam ko nasa yun maraming may mga self-proclaimed o maaari din naman na talaga Kristiyano na, pero discipleship, ewan ko ba, bakit ba parang napakahirap yata na ganapin yung pagiging disipulo. Ngayon ang tanong sa inyo, paano nyo ba i-differentiate? Ano ang kaibahan ng disipulo sa pagiging plain na Christian? What makes disciple different doon sa normal Christian? Normal Christian. So, parang hirap nung sagot. Wala ba nung 1 plus 1 na lang? Parang ang isang, kung titingnan kasi natin yung disipulo, kasi malalim ako, ang pananaw ko kasi dyan, ang disipulo, the term disciple ay dati noong unang panahon, learner yan yung mga tagasunod. Iba yung konteksto nila roon, sa totoo lang, kasi ang uri ng pagiging disipulo o yung pag-aaral noon disipulo rin ng mga tawag Oo, yun, nakaupo sila katulad mga disipulo ni Plato, ni Socrates. In like manners, ganoon din yung nadatnan sa panahon ng ating Panginoon. So, tagasunod ang tawag doon o nag-aaral doon sa kanilang mga teacher. Ang isang Kristiyano ngayon ay paano ba sasabihin to? Kasi ang pananaw ko diyan hindi ko masasabi na
mahirap i-differentiate kung Kristiyano siya kaya siguro yung Kristiyano at saka yung gumagawa ng disipulo madaling kasi yung mga pumupunta sa simbahan ay para sa akin ay napaka-judgmental naman para sabihin natin na hindi sila disipulo. Maaaring yung ibang mga Christian hindi sila nagdidisipulo. Okay. Oo. Pero disipulo na rin sila in a way, kung totoo silang tumanggap, ay gusto nilang sumunod. They are followers of Christ. Kasi marami, di ba? Marami na self-proclaimed Christians, di ba marami na still living kumbaga carnal Christians, carnal life. Hindi nila nalalet go. Oo, pero But they're declaring every Sunday. Christian. Kasi ang sa atin, pag hindi ka Muslim, Kristiyano ka. Pag hindi ka, di ba? Yung ganon. So, Christian. So, Walang defined. Kaya nga, that's siguro, kaya yung mahalaga na ikaw ay maging isang disipulo para makita na sumusunod ka sa ating Tama Panginoon. naman. Kaya yung ang problema ngayon sa mga Kristiyano ay you cannot differentiate them doon sa mga hindi mananampalataya. Hindi nawawala diba? yung ginagawa rin nila yung mga actually meron tayong mga parang sinasabi natin na mali yung kanilang pananampalataya na quote-unquote na mga Christian denomination, sabihin natin. Pero kung minsan, mas ang yung kanilang seriousness sa kanilang paglilingkod, di ba? Makita natin, di ba? At kung minsan makikita, sabi natin, tayo ang tunay ng mga Kristiyano, pero hindi naman nakikita sa ating gawa. Kung yung sense ng pagiging disipulo yung sinasabi ninyo, sabi nga ng banal, sa bunga, malalaman natin kung ano yung tunay na mananampalataya. Okay, speaking of bunga, mga ilang Ilang kaba na po ba yung ito kasi Geneva General Evangelist. Ito kasi one thing that I admire about you. Yan. Yes, admire about you. Hindi po physical. Baka ako yung gandang kumante. What I admire about you is syempre yung inyong passion. Iba kasi yung tingin ko doon sa mga doon sa mga pastor o mga workers na tent maker talaga. As in tent maker. Ano po yun? Talagang by nature o gusto pangarap nyo talaga o ano ba yun? Bakit pa napunta diyan sa ilan na ba yung inyong tayong bunga? Tayo na po. Parang civil engineer nagtatayo ng building. Siguro so, kayong nagtatayo na. Kanina papunta dito, nag-usap kami ni Mark. Sabi ko, sino ba si Mark? Sino po ba si Mark sa inyong sige. Si Mark kasi yung sumunod sa kanya. So, nagmamarites kami. Yung super nyo. Sabi ko sa kanya, dapat ang mga mananampalataya ay visionary. Hindi tumitigil. Dapat hindi tayo tumitigil, nagle-level up tayo. Sabi ko nga sa kanya, kung okay lang na nasa comfort zone ka, parang yung ginagawa mo kahapon, yung ginagawa mo nung isang buwan, nung nakaranto, pare-pares din sa loob ng church. Walang stress. Diba? Nasa comfort zone Pero parang konting-konti lang na ng kilos ni Lord. Bagit ko sa kanya, dapat meron kang vision na medyo very challenging, then you will learn to pray more, di ba? At gano'n. So, having said that, sabi ko nga, bata pa ako, ay ginagawa na namin to. Mahirap magsalita, pero kita ninyo kay Pastora, hanggang sa... Ano po yung bata na yun, mga mga... Kabataan pa lang. Kabataan. Siguro, pag sa loob na isang linggo, by the grace of God, siguro 5 na yung mini-mission namin
meron dyan sa sabungan, nakapag-mission nga kami sa sa bahay pala na ng Iglesia ni Cristo, sa mga naalala ko, mga kabataan pa kami, yung mga nagtatanim ng mga pakwan, nilulusob namin kada linggo, kada Huwebes ng 3:30, nandoon kami sa bilangguan, nagsishare kami, kaya yung kumari ko, na isang kabataan, napangasawa niya, bilanggo din. So, kailan ko lang nung nagre-reflect ako ng aking Pero it boils down, sabi ko nga, na kaya siguro ang Diyos ang nagbibigay sa atin yan. Mahalaga, katulad tinuturo, tinawag ka. Hindi ka makakalis doon eh. Ang Holy Spirit ang nag-aano sa at nililiglig ka kung hindi ka nakakagawa ng mga bagay na yun. At yung aking desert experience, kasama nga si Pastor Banji nung sinuman itong atin, was a big leap sa aking faith. Malaking bagay. Pag naranasan mo na ang Diyos ay kumilos sa buhay mo, you want more of God. You want Amen. more of Jesus. Amen. Di ba? At Nag-aapoy. Kasi ang init ng disyerto. Nagliliyab Kasi ang matagal siya puso. dito sa Kaya- disyerto. Sa Saudi. Nag-aapoy. Kaya gano'n naman katindi ang init niya sa paglilingkod. Siguro yun nga, pag may edad ka, nagbubulay-bulay ka, palagi ko naman sinishare eh. Kung nasaan ka na at yung kabutihan ng Diyos na naranasan mo, di ba? Naranasan mo na lately sinasabi ko na the most ang bagay na tinitreasure ko yung ako'y naging saved by grace. Mhm. Di ba? At yung aking mga barkada, ang iba sa kanila nasa kulungan, ang iba naman ay nagpapatayan sila. Buti hindi kayo napasama sa patayan. Hindi naman po wala kayo dun. Ang sasabihin ko, it could have been me. Mhm. Di ba? If not for the grace of God, di ako sana yon. Kaso mo nga, hindi ka pa ikapapatayin dahil ikaw ay mayroon pang diba? mission. Marami ka pang- Pag nakita mo rin yung buhay ng aking kapatid na nandito ngayon napuntahan niya na lahat, palibasa, barkada ko rin siya, kasama napuntahan niya lahat ng mga rehabilitation center sa drugs. At buti siya sa panalangin siguro ni nanay. Pero pwedeng ako yon. So the more that I appreciate yung grace na binigay ng Diyos sa akin. And sabi ko, kulang-kulang. Sabi nga doon sa awit, awit pa yata. Kanina alam mo yung hindi pa sa feeling ko kailangan natin siyang Nagpaparamdam bigyan. talaga siya. Kanina pa niya tinatanong yan kung kakanta daw ba siya. Minsan kailan lang ako nag-speak saan ba itong huli? Senior na kasi ako sa Bulacan. Ang pinaawit ko, usually tangyali, nadin ko, pinaawit ko naman kung meron lang akong, kung mayroon akong 1,000 buhay. Ay, naku, yan ang Diba? aming line-up kanina dito. So, I mean, Kalakip ng bibigay ko pa rin kay Lord for the goodness, hindi lamang sa akin, kundi pati sa aking pamilya. Di ba? Sabi ko, pangit pangit sabihin, tinanong nga kami kung ano strength namin, kami mga generalya, sabi ko, may strength ka ako, hindi naman ako politician, at I'm so glad with where I am. Sabi ko, hindi ko lang masabi na kota na ako at masaya ako sa nangyayari, pero much more than that, kaya mayroon pa rin akong passion kasi may edad na ako, ganyan. Gusto ko na sa makapaglingkod pa sa Panginoon. Okay. Pastor, siyempre, nandun na tayo na sinamahan kayo ng Panginoon. You were, naranasan niyo siya mula doon sa inyong pagkabata. Yan. Hindi, kabataan. Kabataan. Okay. Dito sa inyong ministry, for sure, hindi naman yan puro rainbows and butterflies. Yes, race. Wow. Meron kayong mga
challenge Challenges. dyan? Ano yung pinakamatinding challenge na naranasan nyo? Lalo na as tent maker, as missionary, napakahirap niyan. Alam ko yung ganong hirap. Pero ano yung mako-consider nyo pinaka naging struggle nyo? Struggle? Sa lahat-lahat. Kung, Parang hindi ko naisip yun, ano? yeah, looking back. Hindi nahirapan. Grabe. Sana all hindi nahirapan. Grabe. Hindi, siyempre, ngayon ko lang naisip yun, ano? Malamang di siya talaga nahirapan. Budget siguro yung ba? Yun nga po, hindi po, money is not the problem. Hindi, magkakasama tayo noon. Gusto ko, ubus lagi. Ano yung pinaka-ano nyo? Kung sa mga struggle, meron din Anong pinaka naging biggest challenge nyo? Bago kayo actually, naging... dito sa pangkalahatan ay, syempre, ang challenge sa palagi yung weakness natin. Pero dito sa ministry sa lahat ba mula noon? Doon sa inyong mako-consider nyo na ito talaga kahit saan ako, kahit ano yung umpisahan ko, ito talaga yung nagiging palagi kasing nandoon yung kaaway at siguro yun yung challenge na yung kaaway palagi namang alam yung weakness natin, alam niya doon siya sumisingit, di ba? Yun lang siguro yung mga masasabi ko na other than that yung mga ibang mga challenges mga frustrations yun mga frustration. Diba? Mga frustration sa ministry na hindi ako na kasi pag dumarating sa akin yung mga frustration, quote and quote, hindi naman ako talagang masyadong napo-frustrate kasi na-share ko na kanina lang na nakikita ko yon na pag gumagawa ka ng maayos, pagkatapos siguro marami, nararanasan din natin yan. Then, pinupulaan ka, hindi nakikita yung magandang ginagawa mo, nakikita yung pangit. Then, sabi ko, mga bashers, gano'n. Bashers matawag doon. Di ba? Di ba yung mga ganoon? At yun, mga iniisip ko lang na ang ating Panginoon naranasan niya na, but that did not stop him from doing the will of God. Di ba? Yun ang nangyayari, di ba? So, at iniisip ko na, sabi nga ni Pablo, ay nakikihati ako doon sa mga hirap na yung, di ba? Maranasan ko yung mga hirap. Kasi pag naranasan natin yung hirap na naranasan ng ating Panginoon, nakikita ko doon yung pag-ibig niya sa bawat sa atin. How much He loves us and how much He loves our Father, na susundin niya yon. So, gano'n niya pala ako kamahal na parang it's a privilege na maranasan yung naranasan ng Ngayon, sa totoo lang, nararanasan ko ngayon yung mga nararanasan ng mga pastor. Yan tungkol sa mga kaperahan na yan. Okay. Hindi katulad. Ay, kasi nga dati marami kayong pera dahil kaya hindi oo nga pala, kaya hindi niya na-experience yun, yung struggle na gano'n. No. Kasi noon, dahil nga naman. Ngayon din naman, ngayon ay... ngayon din, marami din kayong pera. Na-appreciate ko naman yung mga naramdaman ko rin yung mga naramdaman ng mga pastor. Medyo limitado na. Ngayon, hindi, nakita ko naman yung si Lord ay, ang maganda naman kay Lord, siguro, nagpapadala naman siya ng mga, sabi yung nasa Israel, nagpapadala siya ng mga uwak. Nagpapadala siya ng mga uwak para ibigay yung aking mga pangangailangan. At yung mga maliliit na bagay na mga biyaya, ngayon, na-appreciate ko talaga. Sabi ko, dati baliwala lang sa akin to. Ngayon, nakita ko doon yung hustisya ng Diyos, na yung mayayaman, tsaka yung mga hirap. Nakita ko yung kagalakan with yung tinatanggap ng mga mahihirap.
baka mas mataas pa doon sa kagalakan na natatanggap nung ano. Ng mga... Oo, na parang hindi man sa Diyos ang kapurihan. Yung the amount of money, halimbawa, yung material blessing, na naranasan ko yan, pag binibigyan mo ako na, wala lang. Pangit man sabihin. bakit naman nga kasi? Hindi, pag mayroon ka. Wala lang talaga. Nagbibiroan nga kami ni na ano. So with that, Meron o wala no? Oo, with that ay tawag dito. Naranasan ko yung sinasabi ni Pablo. Sabi niya na natutunan kong makontento sa kalagayan na nandun ako. Sabi niya sa kasalatan at kasaganahan, di ba? Sabi niya, I can do all things and through Christ who strengthens me. Grace is sufficient. Yung mga ganon. So, continuous continuous sa tawag dito, learning na binibigay ni Lord sa ano. Kasi talaga naman sa faith journey natin, hindi natatapos ang tinuturo sa atin ng Diyos. Nagagalak ako doon. Okay. Kanina, nabanggit nyo, bago tayo masyadong mapunta doon sa dulo ng journey nyo. Nabanggit nyo kasi kanina, yung DCF. Sa pagtatanim. Yan. Kasi, syempre, isa sa mga bunga, yan, sabi nyo, makikita natin talaga sa mga disipulo o sa mga alagad, makikita natin talaga yung ano nila yung hindi ko masasabing success. Ayoko sabing success. Pero accomplishment. Oo. Makikita natin 'yon sa pamamagitan ng bunga. At isa ang the By Christian Family. Yan. Bigyan niyo naman kami ng pastor. Bigyan niyo kami ng background. Paano ba ninyo? Paano kayo napunta dito? Napadpad. Sa Dubai? Opo. Mayroon bang humingi ng tulong sa inyo? Ganyan. Tawag dito? Paano kayo napunta magtatayo ng dito sa Dubai. Oh. Dapat tinawag natin dito si Pastor Banji Kasi mas mahaba yung journey niya sa alam niyo yung unang-unang episode ng Your Next Breakthrough, ang guest namin dito ay si Pastor Banji. Dahil tinalakay ang Dubai Christian Family. Ngayon, yung bahagi nyo, yung bilang bunga ng inyong pagtatanim. Isa sa bunga ng... Vantage point of view. Yes. Point of view nyo po. Bigyan nyo naman din kami ng ng version nyo. At saka ng background nyo. Baka pala hindi sila pareho ng version. Pastor, bigay mo sa amin yung version nyo. Di ba merong baka may magkaiba. Di ba merong pelikula na Vantage Point ba? Kasi iba't iba yung naano doon. Pero kahit man siguro, kung halimbawa si Pastor Banji doon, syempre lahat yan, nakaturo lahat kay Lord yan. Sino ba naman kami? Di ba mga? Sige, magmamarites lang ako. Ano ba yung ganito yung yan first day nyo? Nauna ba kayong dumating dito? Ba't kayo napunta dito? Para mag-work ba? Palagi ko nang tinetestimonyo. Ngayon, pag nag-uusap nga kami, kung minsan nasasabay ko, mapalad lang ako kasi tawag dito, pakalat-kalat ako. Si Pastor Banji, nananalangin dito na gusto niyang magpatuloy ang ministry niya. So, sabi dito sa awitin why have you chosen me out gusto of talaga millions kumanta. Alam mo talaga. Alam mo bago bigyan po natin hindi naman 3 minutes. Hindi naman ako, sensitive naman ako sa ganon. Alam ko kapag ang kausap ko gustong kumanta. Keywords kanina pa. Yes. Ano yun siguro, sabi ko nga, babalik ulit doon sa tinawag ako ni Lord, dahilan merong nanalangin, at sabi nga who am I? Sino ba ako? Diba? Kantang-kanta na talaga siya. Sino ba? Sino ba ako para ako ang nasa comfort zone ako? May kontrata ako, nangongontrata ako doon. Ayoko nang mag-abroad kasi nasa Pilipinas kayo. Pilipinas ako. Ayoko nang mag-abroad because dahil yung 1985 tinuturing kong parang waste
2.5 years na waste of my Sa years. Saudi po Oo, yan, sa yung Saudi sa Arabia. Sobrang hirap nang inabot namin. Di binabayaran yung aming mga overtime. Ganito, hindi ako nakalabas kahit isang beses doon. So wala akong balak. And then, doon ako sa comfort zone ko. And then, yung aking sister na si Luzmin ay flight stewardess yun. Maganda si Luzmin. Nagpasikat yung isang pasahero na sabi niya may project daw sila dito sa Dubai. Sa ganda pala ito ni Ate Luzmin ang di ba? Buti na lang, nando si Luzmin. Hindi pa pala yung kamandag ng kagandahan ni Ate. Hanggang ngayon, ginagamit din naman si Min. Sabi ko, Min, ano na ako wala na akong bala. Okay din naman ako, nabubuhay naman ako sa Pilipinas. Maayos din man kapagpapaaral. And then, pagbalik na naman niya, pinapollow up niya, sabi ko, parang gusto ni Lord na naramdaman ko na babalik uli ako sa Middle East na ayoko nang pumunta. Okay. So, ganoon. At sige lang, para pagbigyan si Luzmin. So si Luzmin ang pinagbigyan niya. Pinagbigyan ko si Luzmin, sige, pumunta ako doon sa opisina, kinausap ko lang. Pagpunta ko sa opisina, sige, sabi sa akin, schedule ka na. Pumunta ka na ng Sana all. Magpapasko November ako pumunta, bago ikaw magpasko, lalakad. Ako ngayon ninenervyo, siyempre hindi ako magpapasko. 20 taon na ako hindi lumalakad. 1985 hanggang 2005, 20 years eksakto. Di ba? So yun. Tapos may destino ako doon. Nagpaalam ako kay Obispo na palagi kong kinukwento. Sabi nila nga sabi ni Bishop Pel paano kung hindi ka namin pupunta ka ng Dubai para magtrabaho? Sabi ko, kung pupunta ako ng Dubai para magtrabaho, pagbalik ko, pinakamalungkot na tao sa buong mundo. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, alam ko, pinapupunta ako ni Lord sa Dubai. That was my firm, Sabi niya, paano kung hindi ka na payagan pagpamanhin nyo? Kasi alam ko, pinapupunta ako ng Diyos. Kahit hindi nyo ako payagan, pupunta pa rin ako. Yan. Sana all. Parang may naalala ko kanina, kahit hindi nyo ako isinama, kakanta ako. Sabi nga niya sabi ni Pastor Perdi, okay na yan, payagan na natin yan, binayaran na yung ating merienda. Okay. And the rest. Pag lapag nyo ng eroplano, sabi ko, pagdating ng eroplano, sabi ko, at ito ay breakthrough sa akin. Wala akong kakausapin kasi ito nga ang tinuturo ko, yung tinatawag na waiting, na mananalangin lang ko. Ayokong manangan sa sipag ko, ayokong manangan sa aking mga nalalaman. Kung meron wala naman akong nalalaman, mananalangin lang ako. Ang dala ko lang daw, pangalan ni Arnel. Si Arnel. Sino si Arnel? Si Arnel, binigay Agnar Odeste. Binigay ni... Yan din talaga yung number na binigay sa akin nung nagpunta ako dito. Binigay ni Pastor Manding. Yan. Ayun, sabi ko, manalangin ako ng shout out kay Arnel. Ng isang buwan. Ayun, tapos si Pastor Banji, hindi na makatiis Hindi nakahintay ng isang buwan. Gina G si Pastor. Wala pang parang dumating ako dito July 2. Tapos something like kasi hindi ko mas bata kasi Pastor Banji nag-email siya sa akin pero matitrace naman yon na ganito kasi wala pang messenger email pa Yahoo Mail o Yahoo Mail. Yahoo Messenger. Parang mga July ayun nakita niya July 22. Mag-meet daw kami sa ganito. Pero ang mahalagang makita natin doon ay yung tinuturo ko ngayon, yung waiting. Yung waiting. Kasi yun din naman ang talagang tinuturo ng Biblia. Sabi na sa mga unang mananampalataya, wag muna kayong aalis sa Jerusalem. Mag-antayin nyo ang pinangako ng Diyos. So, waiting mahalaga. Pero hindi waiting na nakatunga ka lang. Waiting katulad ng ating Panginoon sa Matthew 4, habang magsimula siya ng ministry niya, nag-aayuno siya, nananalangin. At the same pattern ginagawa namin sa IMP bago kami lumabas at sa mga misyonero ng kagawaran ay sabi ko sa kanila, wag muna kayong kikilos.
mananalangin ka kako, 2 linggo kang wala kang gagawin, para katulad ng naranasan namin ni Pastor Banji, dumadating lang yung mga miyembro at ikaw hindi kita makakalimutan na dumating ka. Di ba? Kasi dahil wala makulit din kasi din ako. Oo, yun talaga yun. Ang mga maganda doon ay sasabihin ko na wala ako talagang ang kinalaman ng aking lakas, walang kinalaman ng aking talento. Ang Diyos ang kumilos lahat yan. Wala ako maano dyan. Hindi ko pwedeng lahat ng mga ministry na mga nabuksan dyan, hindi ko sasabihin yung galing o kaya ganito, gano'n. Nahihiya. Nakakaya naman kay Lord. Di ba sabi nga doon sa panalangin sapagkat siya yung kaharian, kapangyarihan, kaluwalhatian. No, di ba? Magpakailanman. Dapat yung glory para kay Lord lang kasi wala naman At alam nyo naman, yung mga nauna, alam yan ni Pastor Banji na ang ating DCF ay nananalangin kami na simula tayo 9 a.m., 9 p.m., di ba? At talagang hanggang ngayon, pag tinignan mo itong cellphone ko, makikita mo sa aming mga mini-mentor, sa mga IMP, nilalagyan niya QT Dan. Pagdating ng umaga, ngayon, di pa rin nagbabago. Ano ibig sabihin? Quiet time Dan. Kasi naniniwala. Naalala ko kasi nung bagong dating ako dito, 9 o'clock na prayer. May miss call. Miss call. Miss call. It's time to pray. Naubos ang isang oras ko dyan. I-miss ko lahat ng mga miyembro. Grabe. At pag nag-miss call sila sa akin, ililista ko pangalan yan. Nakalista doon yung araw-araw ng mga nanalangin sa umaga at saka sa gabi. Why? Kasi naniniwala ako na ang pagkilos ng Holy Spirit ay true prayer. Well, hindi maipapalit. Kaya nga nabanggit ko sa iyo, yung mga IMP 2.0, andyan nakalagay sa cellphone ko, QT Dan, Quiet Time Dan. Sa pamagitan ng pananalangin, pamagitan ng prayer, ay lumalakas ang mananampalataya at pamagitan ng pag-aayuno, lalong lumalakas. And pag malakas ka na, sapagkat we do not wrestle against flesh and blood, sabi doon ang pakipagbaka natin na spiritual battle. So we must be powerful and strong. So the same, ang faith journey namin ni Pastor Banji at mga nauna dito, sa pamagitan ng pananalangin at empowerment of the Holy Spirit. So sabi ko nga, with my mamaya sa uli ko na sasabihin. Excited. By the way, sa lahat po ng mga nanonood, naka-tune in sa ating live, pwede po kayong magtanong. Mag-send ng inyong mga katanungan. Yan. Para sa atin pong ebanghelista, bago tayo sa ating pong pagpapatuloy ng ating mga chika-chikahan dito. Marami ako natututunan. Sabi ko nga sa inyo Sabi ko sa inyo, ebanghelista itong ating conversation na to, hindi talaga ako nagpe-prepare ng tanong. Gusto ko matuto from you. So, una, siguro napakahalaga na ang panalangin sa ministry, sa isang disciple, prayer. And then, dun sa, kung ikaw naman ay isang tinawag. Yan na naman tayo sa tinawag. Pinili. Kung ikaw ay pinili, pastor. Kung ikaw ay tinawag. Kasi ganito po yun, pastor siguro mahalaga din na nakita ko lang din sa inyo na kung siguro meron in-impress sa atin ang Panginoon, kung ikaw ay narinig mo, tinawag ka ng Panginoon, mahalaga yung response, ano? Oo, kanina yung sa Saudi, sa Sardia yung response mahalaga. Oo, kasi hindi lahat na tumatalima. Oo, tama. Meron kasing gusto kong expound. Katulad ng inano ko doon sa lektura ko doon sa IBC, kasi baka babalansin ko lang. Doon sa John 15:16, sabi niya, hindi kayo pumili sa akin, ako pumili sa inyo at hinirang ko kayo para humayo at mamunga at manatili yung bunga. Tapos yung huli doon, sabi na humingi kayo on man, pagkakaloob ko sa inyo, blessing yon. Meron tinatawag na general calling. Meron din naman tatawag na specific calling. Pero ito mahalaga. Kung hindi mo meron kang special calling, di ba?
Katulad ni na Pablo, Jeremiah, Propeta Isaiah, si Moses. At alam natin, marami yan. May mga special calling. Meron naman dyan. Pwede mo namang idalangin sa Panginoon. Sa palagi kong tinuto. Pwede mo namang ihagulgol kay Lord. Pwede mo namang ipag-ayuno kay Lord. Panginoon, i-anoint mo ako. Basbasan mo ako, Panginoon. Kasi only that na then okay din naman, pero magiging ordinary rin yun. General din yung, pangit ba sabihin, general din yung mangyayari sa ministry mo. Di ba? Pero pag inanoint ka ni Lord, na bagamat sa una, hindi ka nanonood, pwedeng pagpalain ang ministry mo. Pwedeng pagpalain ang ministry mo. Okay. Sa bagay, lahat naman talaga na nagawa natin para sa Panginoon Para sa Panginoon. Talaga naman, pagpapalain niya, kung para sa Kanya. Sige, may tatanong ko lang kay Pastor. Sa tagal po ng panahon nyo na as a tent maker bilang manggagawa, sa lahat po ng mga pinuntahan yung lugar at mga tao na dinisciple nyo, alin po dun yung pinaka-impactful sa inyo na in your entire life, hindi nyo po makakalimutan? Napalagay nyo talagang very life-changing sa inyo. Meron po ba kayo naging ganon? Siguro sabi ko nga, I was doing the same thing since nung ako ay teenager na bataan. Pero ang breakthrough ko ay yung naranasan ko sa yung aking desert experience. Desert experience. Kasi noong ko nagamit yung sinabi ko na praying, waiting. What makes it different? What makes it special? Kasi dati gumagawa ako ng mga yon, pero ang nakita ko ngayon ay dahil nga natutunan ko yung pamamaraan ng waiting sa pagkilos ng Holy Spirit. Dati kasi kung ano tinuro sa amin, ginagawa lang namin. Kabataan pa kami, nagba-Bible study na kami sa mga tawag dito sa abogado. Pero parang sabi ko, nasa na yung mga Bible study namin? We spent so much time and energy. Pero siyempre naman, may bunga rin, may bunga yon. Pero ngayon kasi, mas tukoy kasi sinimulan mo ang pagtatanim mo sa pananalangin at according to pwede yung gumagawa ka na dahil sa pagsunod mo kasi ito yung pero namang gumagawa ka at nananalangin ka, yung sabi niya, ewan ko, naniniwala tayo doon sa tawag dito, perfect prayer. Yun yung sa John Romans 8:26 yata. Yun sabi natin, and all things work together for good. Palagi natin ginagamit yun Pero ang uno noon, pag tiningnan mo yung 28, yung 26, di ba? We do not know how to pray. Sabi doon, but the Holy Spirit teach us to pray doon sa mga panalangin at mga na hindi nating kayang sambitin. Ang tawag nila dyan doon sa ibang mga perfect prayer. Kasi ang Holy Spirit na nagsasabi sa'yo kung ano yung papanalangin mo, kaya sa pulyo yung pinapanalangin mo. Siguro yun lang yung nagbago na ginagawa ko noon. Siyempre, nagkakaedad ka, nakikita mo. Kaya sasabihin ko, noon ko lang nagamit kasi masyadong mahirap yung challenge na nakaharap sa akin na magsisimula ka, nag-iisa ka, para kang Lone Ranger. Ako lang mag-isa, buti, pinadalagan ni Lord. Ako pala, pinadala kay Pastor Banji. Dalawa kami. So, wala kang DS, wala kang mentor na gagawa sa iyo. Aasa lang ka lang kay Lord, di ba? Magtitiwala ka lang. So, nalaman ko yung sikreto na pwede na ako pumunta kahit sa magbukas. Ganon din ang gagawin ko. At hindi na ako, sabi ko nga sa inyo, hindi ako kinakabahan kasi alam ko mangyayari. Kasi sabi nga nalaman ko na yung paano yung gagawin. Sabi ko. Nag-open pala ng doors. So, yun. Kaya mahalaga sa akin, mahal na mahal ko itong Dubai Christian Family. Yun naman. Kaya nga parang sa 20 taon na celebrate, parang 10 taon doon yung kayo ang speaker. Yung kalahati, talagang palaging kayo. Ano yan party yun ng party yun ng blessing ni Lord. Of course. Di ba nakita mo naman yung, ikaw Mare, ay part of the journey na
yung sinabi doon sa huli doon ng John 15:16, whatever you ask in my name. 'Di ba? Whatever you ask. Yes. 'Di ba? Ipagkakaloob ko sa inyo. Nakapag-travel tayo, 'di ba? Nakapagbukas ng misyon sa New Zealand. Ano ba naman wala. At saka hindi na ako tent maker ngayon. Hindi na ako tent maker ngayon. Wala nang tawag dito. Pero yung blessing ni Lord, nakarating ako ng New Zealand. Marami tayong napupuntahan. Kung sa akin, alam ni Pastor Banji, kung ako lang, hindi ako, gusto ko doon ako sa bahay naghahalaman kasi nandito pa lang kami sa Bila. Dito na pala po. Oo, ay nakikita nila yan na ang mga halaman ko, kinukumutan ko Pag tag-ulan, kinukumutan ko. Pag namamatay, nalulungkot ako I love yung ginagawa ko nasa bahay pero napipilitan tayo. I mean, in a sense na kasi yun ang gusto ni Lord, mag-travel ka. So, misconception yun na si evangelista mahiling mag-travel. Uy, gusto daw mag-travel. Ayaw, mas gusto ko na sa bahay lang ako. Hindi ko nga alam yung Karame. Hindi ko nga alam yung Bardubay. 4 na taon kalahati ako. Gusto ko doon lang ako sa bahay. Hindi ako sa tao. Hindi talaga mahilig mag-travel si Geneva. Mahilig lang siyang kumain. Okay. Bago po ang lahat, Geneva, shout out muna tayo sa ating mga online viewers. Yan. Hi po sa ating mga kapatid na Kim Villanosa, kay Ange Banahan. sa atin pong host talaga na naka-paternity leave, Kuya kapatid na David Desacola. Yan, sabi niya dito, he's watching while carrying baby. Simia, baby Simia Joy. Yeah. Tama daw yung hula niya kung sino yung guest host. Imagine siya, hindi niya alam kung sino yung guest host. Shout out din kay Jenny Cruz, kapatid na Rachel Ann Castro. Siyempre, Jane Ferris Costorio na nandito ngayon. Viewers. Luisa, kapatid Luisa Banayat, Brother Sunny Clemente. Imagine, pati sa Ajman, may nanonood. Geraldine Escaran, Pastor Banji, Pastor Ralph San Pedro, shout out daw kay Evangelista. Ayan, shout out. Okay. Nagagalak tayo. May breakthrough yan kay Pastor Ralph. Pagka napunta siya dito, tatanungin din namin siya, nag-guest din namin siya dito. Dapat tanungin nyo kung ano experience niya sa Israel. Ibiruin mo ba naman yun kung mismo kung anong araw na yun, saka siya. Anyway, Pastor Ralph, pagkain na pa rito yan. Okay, may tanong po from online. Hindi lang sila basta nanonood, may tanong din. Siyempre, dun sa ating host, from Dave. Ano po yung pagkakaiba ng Yemilif before magkaroon ng IDJ compared sa ngayon na mas mas malawak na ang IDJ. Opo, yung discipleship. Alam mo, pag sinasabi ko yan, kahit sa mga national na nagawain, we're so blessed sa panahon natin kasi isang biyaya sa atin yung Yemilif discipleship journey. Ang pagdidisipulo, ginagawa na natin noon pa sa Yemilif. Through Bible study, sabi nga nung nakausap kong Diakonisa, dinidisipulo tayo sa pamagitan na napapakinggan natin na mga sermon doon sa pulpito. Ibig sabihin, doon tayo nagmamatured, but it's not structured. Parang hindi mo alam kung nasaan ka, di ba? Hindi mo alam where you're going to. Sabi nga nung awitin, do you know where you're going? Hindi mo alam. Do you know where you're going to? Diba? Do you like the things that life? So, hindi mo alam Sabi ko na gustong kumanta. Ako na lang tuloy yung kumanta. Ang Diyos, parang pangit ang Diyos tayo ay Diyos ng kaayusan, tayo ay mga metodista, at binigay sa ating kapanahunan yung sunod-sunod. Hindi ma ito perfecto, pero meron kasi pwede mo naman baguhin. Ngayon, dati wala yan. Ngayon, nakatulong ito sa atin. At malaki po. Let me share to you, dumalo ako sa isang Asian Methodist Mission Platform. Representative ako doon. Sinare ko, sabi nila, kung paano nyo dinidisciple yung mga foreign mission at saka pinakita ko yung yung ano natin, yung Yemilif IDJ na nagulat sila.
So, meron tayo na ang maraming mga churches, wala niyan. Ikalawa, noong pinakita ko yung ating IDJ database, lalo na silang, sabi ko, isang pitik lang namin, pitik, parang pinitik no? Di ba? Halimbawa, si Juan de la Cruz, alam natin kung ano na yung mga lessons na natapos niya. So yung sa tanong ni Haring Solomon. Kaiba. Si Solomon si Haring David. So, kung ano yung difference diba? From noong wala pa? Noong wala pa, sabihin natin, nakikita naman natin na ngayon ay hindi pa perfect yung IDJ, pero tawag dito, maraming nagpapatupad nito at isa dyan, yung medisyon, tsaka nakikita ko doon sa mga nagbabautismo sila. Kasi ginagamit nila itong IDJ. Diba? So, sa medisyon, praise God doon diba? sa Kailan kami nalaman, ang dami nilang binautismuhan. Kasi sumusunod sila doon sa discipleship John. Wala ka naman magagawa Kahit naman, pagandahan lang naman ng ano yan Kahit ano mo, ganoon talaga yan di ba? Yung believe, and then sabi dan pagkatapos mong maniwala, grow, di ba? Grow in Christ, and then serve Christ and lead like Christ. Ganyan talaga kahit yung ibang mga libro, gano'n. Pagandahan lang ng package yan Di ba sa atin maganda, makulay pa nga. maganda naman po talaga kasi dahil ito talaga yung strategy natin na to, mas nare-reach natin yung individual na members. Kasi iba yung mas personal pati. Mas personal kasi siya. And mas tsaka mas nakikita monitor natin and yung development. mo, may path siya. Yun, mas malinaw yung direction. Correct. Ang bottom line there with siyempre merong iba diyan. Ang bottom line ay yung number ng mga kaluluwa na pupunta sa langit. Amen. At pag nakita, diyan pala si Pastor Ralph, yung approach ay napakaganda. Kung gusto nyo, bigyan nyo lang ako 1 minute. I was so blessed when I went to Singapore. Ang pinag-usapan lang nila yung mga tupa na nawawala at saka tupa na nagwawala. Oh my God. At yun lang naman talaga much more than anything else doon ako na-bless. Dapat ganoon. Ang church ay tinitingnan niya yung mga nagwawala, yung mga member na bakit hindi nakakadalo, di ba? Hindi nakakadalo, bakit dahilan, and then parang ay pinag-aaralan. Kasi ang ating Panginoon, kahit isang tupa na nawawala, sabi natin nagwawala, hinahanap. Ganoon talaga ang church. Iiwan yung iiwan yung 79. Actually, hindi naman literal na pero yung ibig sabihin, ganoong kahalaga ang bawat membro. Ako pag may nababalitaan ako na member nawawala kahit hindi ko naman member Nagwawala. Nagwawala. Yun naman mga nawawala yung mga non-Christian, yung mga VIP ang tawag yan. Natin. Okay. Yun nga din. Maganda yun kasi sa discipleship at makikita mo talaga, mas mamomonitor mo naman talaga. Ayan. Okay. From Jane Therese. Yan. What do you advise? English. What do you advise church leaders or pastors who are struggling to start discipleship in their church? Meaning siguro yung IDJ, small group. Meron kasi, di ba? Meron talagang, merong hindi nakakapag-start. Hindi, Medyo, siyempre, mahabang sagot yan. So, alam naman natin, ang una. yun na lang pinakamaigsi. Alam naman natin, alam naman natin, katulad sinabi ko, everything start with prayer. Ikalawa, kung yun ang vision mo, magkaroon ng ang ating kagawaran, merong nilagay na triple apps. Now, pakikausapin mo yung board. Sabi mo, total, madali na tayo kasi ito yung flagship program ng ating iglesia. Yes, o diba? Sabi mo sa kanila, paano yung application nito, ipa-appreciate natin sa kanila. Ang tawag natin dyan yung vision sharing. Hindi po pwede na ikaw lang. Kasi yung lahat ng mga stakeholder, yung board, yung mga membro,
imi-meeting nyo, papakita nyo yung magiging advantage o yung pakapakinabangan kung ito gagawin natin. Unless they are, informed, hindi talaga susunod yan. Hindi susunod yan. So, yun ang... And then, yung iba, methodology na, hatiin mo yung ganyan-ganyan. Di ba? Kami nga, nung nandito ko na sa Dubai, gumagawa kami ng mga, ang tawag namin, zone group. The same pattern din. Kaya nga tayo sa atin sa iglesia, meron tayong mga predikador, kada 50. Alam na ang mga ninuno natin na ganoon ang gagawin na hindi pwede super pastor ka, ikaw ang lahat. Empowerment yan eh. Empowerment ang tawag dyan sa ganyan. Gagawa ka ng mga leader. So yun. And then, yun ang mahalaga. Kung may tanong pa sila, pwede sila kahit tapos na to, ayan, we are willing to help anybody na mag-start up kasi kulang yung panahon para ma-discuss yun. Tsaka mag-ano tayo dito, Geneva ng intentional discipleship dito. Dito. Okay. Meron pa ulit isa pang tanong from Dave again. Oo nga, Dave. Mother, bago nyo po Sige. itanong, batiin lang po natin ang iba nating online viewers. Yeah. May mga additional po tayo. Hello kay Annabel Cuevas. Kilala niyo po yun? Kilala niyo po niyo ba? Ex-girlfriend ko. naman po kayo. Hello sa aking Hello naman ex-girlfriend. po kayo. Yan, Ex-girlfriend ang ko yan eh. And then, kapatid or mother, Lina Kahukom. Kilala ko yun. Kilala niyo po ba yun? Gising pa kayo, nanay? Po yan sang nanay Lina. And then, oras na, alauna na. alauna na po. And then si Kevin Sanchez. Okay. Hindi po natin ayan. to kilala. Hindi po natin to kilala. Ayan. Baka Ayan, makipopos sige yung Okay, hi po sa lahat ng mga nandyan, nanonood. Okay. Tanong po uli from Dave again. Siguro nami-miss niyan. Sana nakaupo ako dito. Lang yan. Wala lang yan eh. Para huwag antukin habang Nagpapahalaga. Galit talaga si Haring David eh. Okay. Ito daw, Geneva. Kung magkakaroon ng chance na mabuhay muli, ang isa sa 12 disciples, sino ang pipiliin yung mabuhay? At bakit? Sino ang pipiliin yung mabuhay? Sa 12 disciples. Si Judas. Pang Miss Universe yung tanong ni di ba? Sino kasi po kami ng Miss. siguro si Haring David meron siyang gustong mabuhay Kaya sino daw ang gusto niya mabuhay ulit? Ito sige. Sino sa atin? Dapat sumagot din ka kung sino gusto niyo mabuhay. Sige. Diba? Sa 12 disciples, sino yung gusto niyo mabuhay ulit? Mabuhay sa ulit? Dalawa. Sino ba? Hindi ko naisip yun Siyempre, kung gusto ko mabuhay uli yung leader nila. Si Pedro. Si Pedro. Pero kung wala daw sa dalawa, ako kung talagang mas gusto ko mabuhay ulit si Pablo. Ay, parehas tayo. Yan. Bakit daw? Bakit daw? Ako actually, si Pablo. Kasi nakita naman natin how Paul influence so-called Christianity. Yung mga doktrina natin, yung tayo kasama tayo doon sa mga hentil na naging ministry ni Pablo na nagpapakita ng kahit ikaw ay ngayon ay malayo sa Diyos, actually kalaban siya ni Jesus noon, na ang Diyos ay pwede kang gamitin powerfully. At nagamit si Napakalaking Pablo. breakthrough. Napakalaking breakthrough ni Pablo. Apostol Pablo from First Peter. Ako man din, kung ako tatanungin, hindi naman doon sa 12 disciples, si Apostol Pablo din gusto mabuhay. Tapos sasama ako doon sa baka 4th missionary journey. Kasama ako, saan kaya yung 4th? Baka ikaw na yung 4th. Kasama ako sa kanya. Diba? Ayan. Meron ka pang tanong? Meron po dito tayong isa pang question from from Jane Therese. Yan Itong po. dalawa ito, nagpapaligsahan lang. From Missionera Jane Therese. Sige pa, ang tanong niya, what are the common misconceptions of discipleship that you observe existing in churches today?
Misconception. Misconceptions po sa discipleship. Hirap na naman wala, no? Medyo Diba? challenging yung mga questions niya, no? Yung hindi kayo na challenge doon sa buong panahon ng pag-ano. Dahil sa mga tanong. Dito lang talaga sa mga tanong. Oo, kasi ano yan eh. Mas mahirap sagutin yan kasi tawag dito. Hindi ako quote-unquote freebie doon eh. Ibig hindi ako doon involved. So ito ay mga makukuha mo sa mga libro, tsaka mga researches. Ang masasabi ko lang yung pananaw ko diyan na akala ng marami ang discipleship kasi sapat na ikaw maging mananampalataya. Hindi ba pag tumanggap ka hindi nila alam marami yan eh. Hindi nila alam na pag ikaw ay naging disipulo, sabihin natin na ganito. Pag ikaw ay naging disipulo o naging Kristiyano, yung mandato, 'di ba? Ano yung expectation naman ano yung inaasahan ng Diyos sa atin pagkatapos tayong maligtas, 'di ba? Siguro 'yun ang akala natin kasi marami ng mga Kristiyano quote-unquote tapos na pag sila nabautismohan o kahit maging born again, sisimba na lang. Diba? Sitting ministry na lang. Diba? Naantay na nila na tawagin sila ni Lord. Diba? Parang gano'n. Siguro yun ang nakikita ko na doon sa misconception. Misconception nila na gano'n. Okay. So ano yung niya doon? Ano yung pinakang tanong niya doon? Iyan na po yun, kung ano yung mga misconceptions of Misconception discipleship Okay. na na-observe ni Pastor sa existing churches today. Oo, yun nga. Ito pa. Mga misconceptions sa existing churches today. Okay. Sige, may tanong ka pa, James? Meron pa po ditong isang tanong ulit. Feeling ko parang nai-inspire sa inyo si Haring David. Parang gusto niya nang magpastor. Ito yung tanong niya. May isa pa po siya ulit tanong. Dumating po ba kayo sa point na pinagselosan o pinatitigil kayo ng pamilya nyo sa ministry dahil sa kabisihan nyo dito? Palibasa na, dinig niyan. Diyan din si Pastora. No? Yes. Para mismo. Parang harapan. Actually, hindi dahil nakikinig si Pastora, mapalad din naman ako. Palagi kami nag-ano, sabi niya, mapalad ka kasi ako napangasawa mo eh. Nagagano ka na kami. Hindi, wala ka ngayon sa Dubai. Mapalad din ako kasi mananampalatay yung napangasawa ko at sabay kaming naging kabataan. Magkasama kami niya doon sa sinasabi ko na nagtuturo sa mga bata. Nagtuturo kami sa mga bata na nagmi-mission kami. Naunawaan niya yung the word na ministry. Siyempre, maraming beses na kung meron akong mga dapat ganapan bilang isang pastor o kaya isang ngayon lalo na bilang ebanghelista general hindi lamang ibig sabihin ang pamilya ay quote-unquote ay nagkasama doon sa mga sakripisyo, kung sakripisyo man ang tawag doon. Kasi pinapriority namin yung gawain tungkol sa Diyos. Nagpapaging priority at nadidinig ko yan. Sinasabi niya, hindi siya pwedeng makipagpaligsahan sa Diyos. Alam niya yung at doon ko masasabi na mapalad ako pagdating doon. Suportado niya ang aking Maraming ministeryo. salamat sa Sana all. Maraming salamat. Pastora. Kita mo naman, kumisan, halimbawa, binibiro, andyan ka ba? Bahagi, Yoki, kasi magkasama kami, pero marami akong ginagawa, meeting after meeting, lalo na noong March na pumunta ako doon. Ayan, nagtaka ako, Bok, lalakad ako, pupunta ako dito. Bukas, aalis naman. Magkasama kami, pero iyon. Merong mga birthday ng mga bata,
inaiuna namin i-celebrate kahit ang minsan yung anniversary namin, i-atras namin ng kasi may mga gawain, may mga birthday ay naimbita na tayo sa mga mga anniversary. Yung mga ganoon. Naunawaan ng ni Bok o ni Pastora Belendo. Kung hindi siya nagseselos dahil alam niya yung lugar ng although dapat talaga kung minsan sinasabi nila yung pamilya una, may nagkakaintindihan kami doon. So yan talaga sa napakalaking biyaya ni Lord pala sa inyo. Yan. Okay. Kasi nandiyan si Bok eh. Mamaya pagka wala na. Palisin mo na. Okay. Malamig dito sa amin. Mukha yata nag-text si Pastora kay David yun meron tanong, pa? May tanong pa from audience? Pa po. Wala. Tapusin na natin mga tanong from viewers. Okay, mula po sa ating kapatid na Luisa Banaya, sabi niya, thank you po for the most collaborative topic. Wow, collaborative. Interested and meaningful Christian. The most is the basic prayer. To God be the highest glory. Thank you po, Evangelist Oscar Cuevas. Pastora Annabel Cuevas. To God be all the glory. Nagpapasalamat po naman pala. Oo nga. Purihin Bakit yung pamirienta ko dyan mamaya. Meron pa? May tanong pa? Okay. Meron ka pang question? Meron ako tanong sa inyo, Geneva, dahil malapit na, we're nearing. Malapit na tayo. Pero hindi pa kayo kumakanta, ha? Okay. Puro lang. Wala naman kasing... Sige. Sa tawa niya, since ang ating topic ay Breakthrough Disciple, living the call day by day. What or how is it or what is it to be living the call day by day? Ano po yun? Parang yan, day by day, no? All day, every day. Living the call day by day. We should be aware, di ba? That we are Christians. Yung the word, kanina nabanggit ko na kumisan wala nang pagkakaiba. Hindi tayo linggo lamang ng mga Kristiyano o banal. Sunday Christian. Kundi 7 days a week, 24 sabi nga 24/7. Ang ibig sabihin lamang yan ay every day ay iniisip natin kung ano yung gustong ipagawa sa atin ni Lord. Ako yun ang pananaw niyan. Gusto kong palagi kong nakapokus ako doon, ano ba yung gustong pagawa ni Lord, at pinipilit ko na sumaga kung ano man yung tinuturo ko na magbasa ng Biblia ay nagbabasa ako ng Biblia, at kasama doon sa pagbabasa ko ay kung minsan nag-i-struggle tayo kasi ang tahaba rin ng panalangin. Imaginein mo, ang dami ng mga mission natin at hindi ko kayo nakakalimutan palagi ang Dubai, ni isa-isa ko yan, pati yung mga manggagawa. Yun yung nakikita ko na isa, plus yung tatawag na abstinence o preservation ng ating testimony bilang mga mananampalataya sa pamagitan ng abstinence doon sa mga bagay na makakasira sa atin bilang mga Kristiyano, lalo na sa akin, sa mga manggagawa. We are only good habang tayo ay ang testimony natin maayos pa yung ating integrity. Once na nasira yan, wala na yon. At siguro maidagdag ko dyan, araw-araw dapat sabi nga doon
nag-iisip tayo ng mga vision. Paano ba to? Ako kasi alam ni Pastora yan, mapag-isip ako, wrong connotation na nakula ko. Mapag-isip ako. Overthinker? Kahit anong mga bagay ay iniisip ko at yun. Gusto kong paglalo na sa ministry, gusto kong maranasan na meron kong gustong maranasan na mas mataas para kay Lord. Although marami na akong naranasan sapagkat katulad nga ng sermon ko kanina, we have a awesome God, a powerful God na kayang gawin ng anumang mga bagay. Ang limit lamang kung ano yung paniniwala natin na pwede niyang gawin sa buhay natin. At ako sa edad ko ngayon, with sabihin natin senior citizen na, habi nga nung awitin I want to know you more. I want to experience more. So yun talaga natin. Yun yung bawat araw challenge talaga Challenge talaga na meron tayong magawa para sa ating Panginoon. Oo. Kamakailan nga lang nag-iisip ako, baka nangyayari yung maraming panahon na nagagawa doon sa kingdom, kulang sa king. 'Di ba? Sabi ko, siguro sana mabigyan ako ng umabot naman ako rin doon. Iba natatakot doon sa tinatawag na emeritus. 'Di ba yung hindi ka na nakadestino? Sabi ko, pag ako emeritus, papadalhan naman namin kayo. Meron naman pong support ng Dubai. Naisip ko Sabi ko, kung bibigyan pa ako ni Lord na ako emeritus, siguro yung araw-araw na gagawin ko doon, talagang bubuhos ko yun para sa... my last gagamitin mo ng Ibig sabihin, you have time. Naalala ko yan kung meron pang sabi ni President Marcos kay Benigno Aquino, sabi nyo, nung nakakulong si Benigno Aquino, I envy you. Sabi, why? Because you have so much time na ngayon na magbasa ng mga libro to further your So, yun ba? Di ba? Maganda yun sa atin Kasi, gusto nating makilala ang ating Panginoong Jesucristo. Katulad si Pablo, yun ang gusto niyang day by day, sana yun, mga mananampalataya ay magpagano. Kung ano yung pagkatawag sa'yo. Iyon, dudugtungan ko na rin yun. Since nasabi nyo na nga, meron pa ba kayo na gusto pa? Gawin sa tingin nyo, hindi nyo pa na gagawa dito sa inyong pagiging disipulo at dito sa inyong ministry. Baging isang Kristiyano, no? So, actually, marami pa at tawag dito. Yung nabanggit ko nga na palagi do sa mga national na gawain, pangarap ko rin naman na dumami pa mga foreign mission. Siyempre, pangarap ko yan. Delikado yan. Tumitingin sa'yo. Sabi nga ni Pastor Banji, pag pupunta ko raw dito, nagsasabi ako pray natin ang UK tsaka UK tsaka Australia ngayong taon na to. Malapit na po siya bumisita sa pero mga maliliit yan. Ang mabigat na pasanin sa akin ngayon how to mobilize yung ating iglesia na mabago yung pag-iisip to unlearn. Sabi nga mag-shift yung discipleship para malipat yung ating tawag dito yung focus. Siguro ang gusto kong marating ngayon maranasan ng ating iglesia
yung tinatawag na Great Revival sa pangunguna ng banal na Espiritu. Amen. At pinagpe-pray ko talaga yon. Kung hindi man ako gamitin, sana gumamit si Lord ng tao na magsimula noon tinatawag na revival. At Sana nakatingin siya kayo. sa'yo. Sabi ko sa'yo, Inang, sa'yo siya nakatingin. Okay. There's gonna be a revival. Yes. Okay. Kung meron kayong halimbawa, nandiyan na kayo sa okay. Ito naman sa atin ng mga manggagawat, sa bawat isa, minsan naiisip natin yung sa panahon na tayo ay kunin ng ating Panginoon. Nandyan, ano yung gusto nyo maging eulogy? Sa inyo? Totoo. Di ba, maganda. iniisip ko yun eh. Oo. Pagka na yan, eulogy, no? Nandiyan kayo, for sure, hindi nyo na naman maririnig yun, but, ano yung... Parang legacy. Pero gusto ko yung eulogy. Eulogy niya Yung gusto- tao yung sasabihin sa'yo ng mag-eulogy. Alright. Nandyan. Nung ako'y nasa San Na kung Nicolas, maririnig nyo, ano sana? ang sabi nung mga membro, ako raw nagturo sa kanila na para manalangin. Oh, yeah. Oo, na manalangin. Actually, ang pananalangin pag tiningnan mo noon, ang tinuturo doon ay magtiwala sa Diyos. Magtiwala sa Diyos. Wala lang, parang gusto ko lang madinig nila na ako ay isang mapalad na tao na hindi karapat-dapat na niligtas ng Diyos. Okay na 'yon sa akin. Kasi ayokong madinig yung mga sinasabi ng mga iba na ikaw ang nakapagbukas nito. Nahihiya ako kay Lord eh. Kaya nga ako, pag tinawag yung word na discipleship, yung shepherding, mentoring, medyo may yung nag-mentor, medyo nahihiya pa ako ng konti eh. Nahihiya pa ako sa totoo lang. At palagi kong tinuturo na palaging si Lord yon kasi wala ako naman, ano ba naman ang mabubukas doon? Di ba? Gusto ko parang makita ng mga tao na God ay, kanina nga sinabi ko sa Sardia, na pag gusto kang gamitin ni Lord, ay wala namang requirements except you are holy, na gusto mong being holy sa Kanya, siguro kasi hindi ka magagamit. Pero walang requirements na meron kang alam nito, meron kang ganito. Baka kasi kaya ka naman gamitin ng Panginoon eh. Kahit ano kalagayan mo, as long as ikaw gusto mong pagpagamit, tsaka holy ka in His sight. Yun lang naman ang Kasi other than that wala, yun. Siguro kung gusto mong may madinig makita nila na maging example ako na ginamit ni Lord na nagtiwala lamang sa Kanya na wala namang I don't want any glory na nahihiya ako eh. Pagdating ko doon sa langit lahat ng glory, lahat ng mga accomplishment ko dahil kay Lord. Okay. Kasi yung pagsusulit ko pa yun kada na yun. Okay. Ayun, kung meron po kayong gustong sabihin, meron ba kayong gustong sabihin sa ating mga audience? Marami kaming gustong itanong, kaya lang syempre po ang oras. Ang dami pang tanong palagi kong sinasabi, yung pagmimisyon, evangelism, discipleship, yan yung puso ng church. At yan din naman yung puso ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya doon yan yung nahabag siya doon sa sabi niya kasi maraming mga tao ang sabi niya litong-lito, maraming problema, parang mga pastol na walang At kitang-kita naman natin na bago umakyat, palagi kong sinasabi, ang ating Panginoong Jesucristo ay He did not
spend time tungkol doon sa politics na kinakaabalahan ng maraming mga tao ngayon, di ba? Pinag-uusapan. At hindi rin sila nag-exert ng effort doon sa bukod sa administration, sa finance, na nahuhubos ang oras ng mga meeting. But then, ang sabi lamang humayo ka, sabi niya, at gumawa ka na disipulo, maging witness ka. So, yun ang mandato sa bawat isa sa atin. Siguro, sa akin na senior citizen, ang paborito ko ngayon I must work the work of Him that sent me while it is day, the night cometh when no man will work. There is, sabi ko nga doon tinuturo ko merong urgency ng ating pagdidisipulo o pag-share ng gospel. Siguro lastly, na natutunan ko nito sa aming IMP. Kumisan, we are so occupied with the result. Nadinig ko sa aking kumparing Vic, sinabi niya na dapat ay we must enjoy the journey. Sabi kasi ni Lord, come and follow me. So yung kasama natin sa journey ang ating Panginoon, yun yung i-enjoy natin. I have a very sabihin ko na wonderful journey. I have enjoy my faith journey. At ang marami nandito sa Dubai na nakasama ko na nag-change ng aking pananaw sa aking ministry. At ako personally siguro sa mga iba, huwag tayong pumayag na hindi natin maranasan yung pinangako ng Panginoon na sa John 10:10, I came that they might have life and might have abundant, di ba? Ayun yung journey na pinakamaganda. Sabi nga, merong mas maganda pang gustong iparana sa atin ng Panginoon. Ako hindi naman, ordinaryo lang yung akin, pero gusto ko pang maranasan yung mas mataas na level ng journey na kasama ng ating Panginoon. Ayun. Siguro, salamat ng marami po. Pastor, hindi pa yun yung last. Ito yung last. Ay, meron pa ba? Tinapos mo na Ito yung last. Kung mayroong isang awitin na magde-describe sa inyong journey na sinasabi, Pakiawit. awitin nyo po. Pakiawit po. Dahil hindi po kami papayag na hindi nyo aawit. Journey ko Meron napakarami. kayong isang awitin na magde-describe ng inyong faith Pwede ba, journey. dalawa? Okay, sige. Dalawa. Awitin nyo po. Sa Ang amin. una, di ba yung sinabi ko na kanina, kung mayroon lamang akong sanlibong Pagbibigyan namin. buhay, ano ba? Hindi pagkakait. Di ba? Ano ba sunod? Sa'yo'y ibibigay. Di ba? At ang ikalawa, dalawa sabi, di ba? Sabi ko, yun, dalawang linya. Tagal naman pag baka sumable pa isa. Okay, nakatagal alas 11 tayo dito. Kakanta. Sabi doon, hindi ako kumanta doon sa iba. Ang isa din, ang maglingkod kay Kristo'y kaliwa. Wow, Jemelit. Diba? Siyempre, number 138 doon sa lumang himnaryo. 138 sa lumang himnaryo. So, Kantahin nyo yung chorus nun. Pakinabangang maglingkod kay Jesus, hakbang mo'y itataguyod. Kung ang daang tungong langit ay malungkot, may katwaan na idudulo. Wow! Kaya akong pinaka-awit sa inyo kasi napakaganda ng chorus nun. Maraming salamat sa inyo. Ay, naku naman. All the At least time. sa kahulihan ay Nakaawit. nakaawit.
makapagbigyan. Hindi naman pwede, hindi namin kayo pagbibigyan sa inyo. Ako'y napaka-sensitive sa ganyan. Alam ko gusto niyo umawi. So, yan. Ayan. Maraming salamat po, Evangelista, sa inyong pagpapaunlak sa amin. Kami isiningit nyo sa inyong thank you po, Pastor. Sa napakadaming, daming natutunan. Daming parang awitin. feeling ko, ang daming na-inspire. Isa na si Kuya Mark doon. Parang feeling ko, one of these days, parang sa pagpapastor or pag-tent maker, yan. Ako, nagsisense ko rin yun. Feeling mo din, di ba? Tama yung sa... Ayan. So, sige, meron pa bang gusto sabihin paalam sa ating sa itong bago mong career? Alam po, maraming salamat po sa unang sa launching ng sa launching mo. Sa unang araw ko ay talagang very special naman talaga. Ang dami kong natutunan. Grabe yung nerves, grabe yung yung wisdom, yung faith na pinakita ni Pastor. Maraming salamat sa inspiration. At Kuya Dave, bumalik ka na. Akala ko, Kuya Dave, magbakasyon ka muna naman. Ako nang bahala dito. Si Dave ba? Iya talaga po yung host dito. Temp lang po ako, sabo. Ayan. Ayan, thank you po, Mother, sa opportunity. Ayan, okay. So, yon, maraming salamat sa inyong pagtutok sa atin pong Geneva, Evangelista General, at sa atin pong bagong host, bagong co-host. Yan, maraming salamat sa inyong lahat, mga kapatid. Siguro, mahalaga, I'm sure, katulad ko ay marami kayo na natutunan sa maiksi na panahon na nakasama natin ang ating Evangelista General. Marami kayong natutunan na katulad ko. Yun, pinakang tumatak talaga lang sa akin. Unahin natin kung tayo ay tinawag ng ating Panginoon, be sensitive din sa kanyang tawag, respond. Yan. Sumunod tayo sa kanyang pagtawag. Tayo ay alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Let us live by this call. Tinawag tayo bilang mga alagad. Let us live by this call day by day. Yan. And, syempre, hindi tayo matatapos kung hindi natin sasabihin. Okay. Never give up. Never lose hope. Always remember, your greatest challenge today could be your next breakthrough. Good night po, mga kapatid. Thank you. Maraming salamat. Thank you, Pastor.